Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga din po, Father. Araw ng Lunes sa ika-17 linggo sa karaniwang panahon at sa ating mga pagbasa, binibigyan din sa atin ang kahalagahan ng isang pinunong lingkod na siyang nagiging tagapagsalita ng Diyos at tagapagparating sa kanyang nasasakupan ng kung ano ang nais ng Diyos. At siya ring nagpaparating sa Diyos ng kung ano ang sitwasyon ng kanyang nasasakupan. Ang tawag dito ayon sa unang pagbasa, pinunong lingkod. At binigyan tayo ng halimbawa sa pamamagitan ni Moises. Alam natin kung papaanong si Moises ay pinili at tinawag upang pamunuan ang bayang Israel. At sa maraming pagkakataon pinatunayan ni Moises na siya ay magiging mabuting pinuno kung saan ang lahat ng kanyang ipinapatupad sa kanyang bayan ay ang kung ano lamang ang ipinapasabi at nais ng Diyos na kanilang gawin. At ngayon sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Exodo, mas naging malinaw ang pagiging pinunong lingkod ni Moises. Doon sa ibabaw ng bundok Sinai, siya'y nakipag-usap sa Diyos. Inalam niya mula sa Diyos ang kung ano ang nais ng Diyos at sa kanya ibinigay ang 10 utos ng Diyos na nakatitik sa 2 tipyas ng bato. At dito makikita natin kung papaanong bilang pinunong lingkod, malinaw na ang dala-dala ni Moises ay ang kung ano ang kautosan ng Diyos, kung ano ang nais ng Diyos. Pero pagbaba niya ng bundok, laking gulat niya sapagkat ang bayang kanyang pinamumunuan ay sumasamba sa ibang Diyos. At nagalit si Moises sapagkat halos hindi nakinig sa kanya ang mga tao. Ang hirap itong mga taong itong pakisamahan, pamunuan. Ang mga taong ito ay tinatawag na sala sa init, sala sa lamig. Kapag may napapakinabangan, nandyan sila. Mabuti sila, sumusunod sila. Pero kapag nahihirapan sila at pakiramdam nila sila ay mamamatay sa gutom at para bang sila'y pinabayaan, doon sila nagre-rebelde, doon sila gumagawa ng masama. Yan ang taong pinamumunuan ni Moises. At ipinaalam niya sa Diyos ang sitwasyon na ito. At ganoon din naman, ipinaalam ni Moises sa mga tao ang kung ano ang pakiramdam ng Diyos. Pinunong lingkod, tagapagsalita para sa Diyos at para sa tao. Hindi pumapanig sa kung sino ang sa tingin niya mukhang dapat kampihan. Para sa isang tunay na pinunong lingkod, ang hinahanap niya ay ang kanyang pinaglilingkuran na masunurin sa kung ano ang kalooban, ang kagustuhan ng Diyos. Kaya salamat sa biyaya ng Diyos na ipinagkaloob kay Moises
upang sa mahabang panahon mapamunuan ang bayang Israel. Salamat sa biyaya na pinagkaloob sa Kanya upang sa Kanyang pamumuno mayroong mangilan-ngilan na tunay na nakinig at sumunod sa kung ano ang nais ng Diyos. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, nagpapatuloy tayo sa ating paglalakbay na punong-puno ng pag-asa. Lalo na ngayon, tayo ay nasa tinatawag na Jubilee Year. Punong-puno ng pag-asa sapagkat mayroon tayong pinuno na umaakay sa atin palapit sa Diyos. Mayroon tayong mahal na Santo Papa na nagiging tagapagsalita ng Diyos para sa atin. At mayroon tayong mga obispo o mga pari na nagdadala ng ating mga kahilingan at kung anong nais mangyari sa Diyos. Kaya sa ganitong sitwasyon, patuloy tayo nagkakaroon ng malinaw na ugnayan sa Diyos. Kaya ipanalangin natin mga kapatid ang mga pinunong lingkod ng ating simbahan mula sa ating Santo Papa, sa ating mga obispo, mga pari at mga tagapamuno sa simbahan. Tunay nawang maging mga instrumento tayo ng Diyos sa Kanyang paghahatid ng kung ano ang biyayang kinakailangan tanggapin ng ating mga kapatid. At maging mga instrumento rin nawa tayo ng Diyos para iparating sa Diyos ang hinaing, ang kahilingan ng ating mga kapatid. Amen.